kabantay, tayo hanap ng ulam. Meron tayo nakita sa mga sabang na ano, sa tinuyo nating dito, kahon. Tara, doon sa harapan maraming tilapia. Kukuha tayo ng pang Shanghai o kaya pang torta. Let's go. So, happy Valentine po sa lahat ng mga couple dyan at sa hindi couple at sa lahat po ng sa buong mundo. Happy Valentine po sa ating lahat. Ayan, at ako po ay may konting gustong gawin. At ito po ay sabi nga po nila ay kung tayo po ay walang budget pang Valentine's date ay ito na lang po ang ating gawin. No, diyan po sa parte na yan ay kumukuha po tayo ng ating gagawing panghanda sa ating gagawing konting date o munting date lang sa aming mag-asawa. At dyan po ay nanalak po tayo ng maisasaw nga po sa ating gagawing konting kainan naming dalawa, no? Pero may bisita rin po kami dyan mga kabantay. Bali tatlo po kami. Bali ang mangyayari po dyan ay 3 date. Yan. Kami mga magkakaibigan. Yan po. So, yan nga po. Tanalak po tayo ng panahon sa ating mga gagawin, lutuin. Para po sa low budget date. Para po sa amin tatlo at para po sa aking amin ding dalawa ng aking misis. Ayan, si Mrs. Kabantay. At ayan, masasabi ko lang, aking Mrs. Kabantay, salamat sa lahat ng suporta sa aking pagbablog. Ayan, lagi ka nandiyan dyan at sinusuportahan mo ako. Salamat sa lahat ng pag-iintindi. So ayan na nga po at ginawa na po natin yung ating mga isda at upang ating mahimay na ng mga kabantay. So mabalik po tayo sa ating kay Mrs. Kabantay. Ayan, sobrang pasalamat ko dahil nandiyan ka, lagi nakasuporta sa akin. At kahit na anong hirap na dumating sa atin ay nandiyan ka pa rin, lagi ka pa rin nakasuporta sa akin. Pasensya na at ito lang ang ating kaya, ito lang ang aking kaya na maibigay sa iyo na konting kasiyahan para sa ating Valentine's na tayo magkasama. At sa lahat ng mga naisakripisyo mo para sa akin at para sa pamilya natin, yung mga anak ko, yan, thank you very much sa iyo. Sana magustuhan mo ang munting handa at munting sorpresa ko na naisip ko lang bigla para lang maging kaiba-iba lang at saka maging masaya ka sa araw ng Valentine's. Sana yan man lang ay maging masaya ka sa nagawa ko kahit konting tawag dito effort ay nagawa naman natin, no? So ayan, nalinisin natin yung ating mga dapat linisin. Hinimay na po natin yan upang ating maipirito na at malagyan natin ang kung ano namang lahok yan o kung anong dapat nating ilagay dyan. So ganyan lang po talaga ang maghimay ng itotortang tilapia. Kailangan po ay tanggalin natin lahat ng tinik para po pagkain natin ay wala na po siyang tinik ng mga kabantay. At pagkatapos nga po niyan ay lalagyan na po natin ng mga sangkap niya para mailuto na natin. Ayan. So sa mga mga kabantay, no, sa mga walang budget na para pang date or pang maging masaya ang inyong asawa ay siguro ganito, kahit gantong konting handa, konting effort para sa ikasisiya ng ating minamahal o sa mga minamahal, yan, di ba? Ito naman ay lang siguro to, konting tawag dito, konting effort, pero siguro masaya ang aking misis dahil kitang-kita naman sa lahat ng ginawa namin ay talagang nagkakatuwa kami, no? Sa bandang huli makikita niyo po yan. Ayan na nga po, tilagay na po natin yung mga sangkap ng ating
gagawing torta. Dahil yan pong gagawing torta natin, dyan po tayo kukuha ng ating ipangreregalo sa ating pinakamamahal na si Mrs. Kabantay. Ayan po mga kabantay, no? So ayan, hinalo-halo lang po natin yan. Ayan, at bilag lang po natin kay Mrs. Kabantay, at siya po ay nagagayat ng pansit. At yung po nakita niya na yun ay adobo natin. So ayan, naglagay na tayo ng mantika sa ating kuwali at painitin lang po natin yan. Ilagay na po natin yung ating torta na ipiprito ng mga kabantay. Kaya ayan, abang-abang lang po sa ating mga niluluto, at nawa po yung narutunan din kayo sa aming vlog na to at sa aking vlog na to, no? Sa amin dalawa ng misis ko at sa mga naging kasamahan ko na nag-effort sa lahat ng ginawa namin, na kaming tatlo ay magkakasamaan. Hindi nga lang po na i-vlog yun, ano, mga kabantay. So yan, at nilagay na po natin yung ating pinipirito ng mga tortang tilapia. Ang tortang tilapia po mga kabantay ay napakasimple lang pong gawin. Kaso nga lang po, kailangan din po natin ng maraming tilapia syempre para mahimay natin. At kung may okasyon, may birthday, pwede rin po panghandayan. Alam niyo po ba? Gawin niyo pong Shanghai, panghalo Shanghai kayo, mag-Shanghai na hinimay na tilapia. Lagyan lang po ng kung anong dapat yung ilagay ng Ricardo. Ayan, diba, binalikan natin si Mrs. Kabantay para yung mga ginagayat niya makita natin at ma-vlog din natin, no? Ayan po, si Mrs. Kabantay po ay nagagayat na yan. Binibideo po natin. So mabalik po tayo dun sa tortang tilapia nga po, no? Pwede rin pong gawing handayan isama sa handa, dahil po napakasarap din po niyan, lalo po sa Shanghai, no po. Makakatipid kayo kaysa karne ang bilhin nyo, o pwede nyo lagyan ng karne, pero sa amin mo kasi minsan hindi na rin kami naglalagay ng karne, talagang tilapia at mga panggulay-gulay lang, tapos balot na sa lumpia wrapper. Ayun, okay na yun. Ayan na po, at napirito na po natin, at lalagay pa uli natin yung isang malaking torta na gagawin natin pangregalo kay Mrs. Kabantay. Ayan. Sa mga ano po dyan, sa mga walang budget, sinabi ko nga po, ulitin ko lang po, ganito lang po ang gawin nyo. Simpleng handa lang, magkaroon lang kayo ng kasiyahan, ng iyong misis, dahil sigurado naman na kahit papaano may kagalakan ng misis nyo pagka ganyang effort ang ginagawa nyo, diba? Kahit papaano meron din siyang nasasabi na, uy, nabigyan tayo ng ganitong regalo kahit na ito lang, diba? So talagang low budget lang mga kabantay. Ang panglahok natin dyan sa pansit ay repolyo at saka yung sayote. Ilan po ang ating panlahok dyan. Saka meron tayong konting hipon. At meron din po tayong sitsarong baboy. Yan lang po ang mga inalahok natin dyan mga kabantay. Dahil low budget na lang po tayo. Ayan na nga po tayo. Ngayon natin yung ating tinortang malaking tilapia na hinimay. Yan. So yan po ay yan po yung gagawin nating paregalo sa kay Miss Kabantay, no? Gagawin po natin yan ng heart, tapos lagyan natin ng sechibureche yan, mekos-mekos natin yung heart na yan, kaya yan. So ayan, hanggang nagpipirito po tayo, hinimay po natin itong hipon na panghalo natin sa ating pansit. So ito pong hipon na to ay sabi ko nga po ay ilang piraso lang, siguro po mga nasa 20 piraso lang o baka wala pa ng mga kabantay. Kasi nga po ay wala tayo nakuha ang hipon, kaya yan lang po ang ating ipansasahog. Kung alin po yung ating makaya o makuha, yan lang po ang ating sasahog ng mga kabantay. Ganyan lang po talaga buhay natin dito sa Plaisdaan, no? So ayan, tangoy na natin yung ating piniritong malaking torta, no, mga kabantay. At pagkatapos po niya mga kabantay ay hindi ko na po napakita sa inyo yung isa pang malaking torta na ating pinirito. Ay susunod po natin dyan ay yung adobo, no? Ito po ay adobong BN,
bahala na po kayo kung anong mabubuo sa isip niyo yan. Pero napakasarap po na itong i-adobo ko na to, no? Ito po yung pampulutan namin na kami nga po tatlong magde-date na magkakasama, magkakabarkada. So ayan na nga po, balik tayo sa ating inihimay na hipon o binabalatan. At yan pong binabalatan natin na yan ay didiktikin po natin yung mga pinagmismisan o ulo sa katawan para maging silbing katas at magpampalasa rin ang ating pansit, no? Mga bantay, dahil nga kukunti yung ating hipon. Kaya ayan, dyan na tayo kukuha ng pampalasa pa yan sa katas ng hipon. Sa mga ulo-ulo, ayan, dahil meron pa yung mga laman-laman para pag dinikdik ay lalabas ang katas. Ayan. So pagkatapos natin dikdikin yan, ayan na nga po at titingnan natin yan. Pakita lang natin yung mga ginagayat ni Miss Kabantay at kompleto na. At sili na lang yung ginagayat. Igigisa na natin lahat yan. So unahin lang po natin yung adobo. Yung adobo na karne. Basta bahala na kayo kung anong sabihin nyo sa karne niya. Basta yan ay letter B. N. Yan lang po, ano. Yan, napakasarap po yan. Yung pinagpirituhan po natin, hindi na po natin tinapon, hindi na po natin tinabi. Siya na rin po yung ipanggigisa natin sa ating adobo. Dahil press naman po yung ating isda, no? Saka hindi pa naman sure kasi nung maitim na maitim yung ating mantika. So pwede pa yung gamitin sa ating adobo ng mga bantay. So yan, yan pong adobo na yan ay talaga pong napakasarap. Yan, tinapo. Tingnan niyo po yan. O, yan. Yummy, yummy yan. Tapos gagawin po natin yan, ilagyan po natin ng sili. Ano yun po natin yan? Papatuyuin po natin ng nagaano siya sa mantika para napakasarap kainin. Ayan po, lagyan po natin sili. Ayan. Halo-haloin lang po natin. Ayan. Ayan, tapos po ay lagyan po natin ng toyo. Ayan. Ayan, basta kung ano lang po yung mga pansahog natin na ilalagay dyan. Alam niyo naman po ang pansahog sa basta pang adobo. Ayan, meron tayo siyempre yung magic sarap. Magic sarap, baka naman. Ayan. Pagkatapos ng magic sarap, siyempre, andyan yung paminta. Ayan. Isa pang pampalasa, pampasarap. Dahil pag walang paminta, hindi masarap ang adobo. Talaga, promise yan. Siyempre, hindi mawala si sukang sasa. Yan po mga kamantay. Yan po ang ating handa sa munti naming date ng aming asawa. Tsaka nung iba pa naming kabarkada o kasamahan sa dito sa hanap buhay. Yan. So, ayan na nga po. Tuyo na yan. Napakasarap niya. Yummy, yummy po yan talaga. Yan po ang masarap na luto, yung natutuyo sa mantika. Natutuyo po yung kanyang sabaw sa mantika. Yan po, kaya sarap po niyan. Yummy talaga po yan. So ayan, takpan lang po natin at pagkatapos po niyan, hanguin na po natin at tayo po magigisa na ng papansitin. Sa mga magtatanong po dyan o sa mga makakita kung bakit kaldero yung aming o aking pinaglutuan, sa kadahilanan po na wala tayong kuwali o talyasing malaki. Kaya dyan lang po tayo sa kalderong malaki magluluto ng pansit. Po, ayan, ginisa po natin ang ating napawang hipon nga, nakukunti. Ayan, pampalasa. So, yun nga po, wala tayong malaking talyasi kaya dyan lang po tayo magluluto. Pero okay naman po siyang tutuan, no, mga kabantay. So, ayan, lagay na po natin yung ating sayote. So, mekos-mekos lang po natin yan. Pagkatapos po yan, halo-haloin lang po natin ng konti. At pagkatapos, takpan lang po natin. Pagkatakip po natin yan, ayan na po. At sasama na rin natin yung ang tawag dito, yung kaya mo yan. Yung repolyo. So, ayan, mekos-mekos lang, halo-halo lang. Ayan. Tapos yan, takpan natin. So, pagkatakip, ayan, buksan uli at okay na yan. Ilagay natin yung repolyo, mga kabantay. So, ayan, pagkalagay natin ng repolyo, syempre, lalagay na rin natin yung mga dapat nalagay na sahog dyan para sama-sama na sila dyan. Mekos-mekos na yan. Ayan. Ganyan lang po magluto ng pansit. Ayan. Ako po kasi ay talagang, ang hobby ko po talaga ay magluto. No? Ayan.
At lagyan natin ng paminta. Yan, pampasarap. Siyempre, hindi mawawala si Magic Sarap. At hindi mawawala si Toyo Dato Puti. Yan. So, pagkatapos po niyan, lagyan po natin ng tubig, mga kabantay. Lagyan lang po natin ng tubig yan, isang tabo. Pero marami din po tabo, siguro mga 3 tabo rin po na ilagay natin tubig dyan. Ayan, pagkahalo po natin yan, lagyan na po natin si chicharon. Yan po, isa pang pampalasa. Napakasarap po yan sa pansit, si chicharon. Chicharon baboy. Yan. Napakasarap po niya, mga kabantay. So ayan, mekos-mekos ulit natin yan. Halo-halo lang natin. Maya-maya ay ilagay na po natin yung ating pansit para sabay-sabay na po silang maluto, mga kabantay. Yan. Ayan, ilagay na po natin yung pansit na yan. Ayan. At pagkatapos po niyan ay mekos-mekos lang din po yan. Takpan lang po natin yan ng konti. Palambutin natin. At pagkalambot, okay na. Diba? So ayan, luto na. Malambot na. So pwede natin lagay yung kanton, mga kabantay. Yung pansit kanton na pansasama pa natin sa ating pansit. No? Ayan. Mekos-mekos lang natin to konti. At maya ilagay natin yung ating kanton. Ayan. So ayan, lagyan natin kanton, mga kabantay. So kaya po natin nilo itong kanton. Sabi po kasi nila, mabilis maluto ere. Kaya hinuhuli natin. Kasi po nung nakaraan na nagluto rin ako niyan, may kwento ko lang ay pinagsama-sama ko, alos din naman, ganoon lang din naman ang luto niya. So sinubukan lang natin yung ihuli natin tong kanton kung ano ba ang pagkakaiba ng mga bantay. So wala rin naman siyang pagkakaiba, mga kabantay, no, sa pagluluto. Yung mahuli o mauna o maging sabay sila, parehas lang po. So ayan, lagay na po natin yung sabaw ng ating dinikdik na hipon, mga ulo. Ayan. Salain lang po natin para hindi na pumasama yung mga tinik-tinik niya. Ayan, pagkatapos po niyan, siyempre mekos-mekos ulit natin yan para okay na. Maya-maya, luto na yan. Ayan. At magde-date na po kami. 3 kami magde-date. 3. Ayan, 3 po kami. Ayan, trio. So ayan, mga kabantay, haluin na po natin yan para maluto na yan. Ayan. So malambot naman po yan. Madali naman po maluto itong kanton, mga kabantay. Madaling lumambot. So yun nga siguro, kaya siguro hinuhuli dahil madali siyang lumambot. No? Ayan. So medyo maputla yung ating dyan, yung ating pagkakalagay ng toyo. So kung matabang po yan ay dadagdagan na lang po natin. Titikman muna natin yan. At pag matabang ay dagdagan na lang po natin ng toyo para maging okay yung kanyang lasa. So yan, gagawa po tayo ng heart para pangbigyan natin sa ating misis. Wala tayong rose. Dito lang tayo. Ating effort. Yan. Pwede na yung mga bantay, oh. Heart na, oh. Heart. Wow! Yan. Yan. Natin pambigay na flower. Ito na lang. Low budget lang. Yan. Okay. Tapos, paano ba? Yan. So, paano natin ko? Diba? Yan.
Okay na, heart na ba? Heart na, heart. Yan, heart na. Okay na. Wow! So ayan po mga kabantay. Ito lang po ang ating nakayanan para parigalo sa ating misis. Ayan. Ito po. Ayan. Meron po tayong yan, di ba? Oo. Let's go. Tara. Magde-date kami dalawa ni Mrs. Kabantay. Yan. Oo, di ba? Happy Valentine's. Oh, dali. Di ba? Kaya Valentine's na ngayon. Kaya regalo ko yung Mrs. Kabantay. Ayan. So siguro kakain na kami at mamaya lang dating pa aming bisita. Yung isa dumating na. Dalawa, oh. Nagsubuan pa. Sana all. Dali, dali. Ang galing na po ha. Mating po yung aming bisita. Ayan. Salamat po. Iingit